Sabi po natin, no? Salita po tayo. Para hindi naman masyadong mapagod yung boses ko. Medyo minamalat tayo dahil ibang panahon kasi ngayon eh. Ewan ko ba, ako talaga halos 2 weeks na ako nagpapahinga lang. Ang sarap pala na nagpapahinga lang eh. Tulog. Ganun po talaga, no? Buti na hindi tayo nananaba, no? Kasi baka hindi na ako makilala. Okay. 5 to 10. Okay? Kita na po ba? Yes, salita po tayo. Which is the manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Saying it is right to say God, but and to you who are troubled, rest with us, with the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. and taking fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Magsabayan po tayo, verse 10. When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Malayo po tayo. Lord, maraming po salamat sa gabing ito. Ginather niyo kami, bagamat kami po ay kakonti. Alam po namin na adya nga pa rin sa kalagitnaan po namin na kami ginagabayan. Ang isang pulo na nagsasama sa iyong pangalan ay iyong tinataas, Panginoon, ng bawat isa. At ikaw po ay nagtuturo po sa amin upang ang iyong salita ay kumalat po sa lugar na ito. Dalangin po namin na panginggabay na banal na Espiritu ang aming pag-aaralan about 2 Thessalonians 1:5. Panginoon, amin pong hingi ko ng gabay po sa inyo at nawa ay ipapala po sa amin ito. Nawa ikaw ay makita kung walati sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Yung pinaka-text po natin ay ito pong verse 5. Yung una ko pong binasa. Sabi rito, which is a manifest token of a righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Yan. Ang title ko ay token. Yan. Pero may word, dinuktungan ko ng for the labor to the Lord. Yan. Kasi kung token lang, halimbawa, yung token ng mag-asawa, ring lang yun. Diba? Pero yung simbolo nun, ipaliwanag siyempre, alam nung bawat pareha kung ano yung wedding ring na yun. So, token. Ito yung mahalaga sa kanila. Maraming mga explanation. Kapag nagbigay ang isang kapareha mo ng token, ay iingatan mo. Kasi may kasunduan po kayo. Diba? At I believe kapag ginawa ng isang tao yon sa kanyang kapareha, ito ay katotohanan. At kailanman ang katotohanan na yan ay hindi magagawa ng isang makasulong, yung hindi siya tapat o kasinungalingan, tama ba? Nabukul na ako. Yung liar na lang, sige, Inglesin po natin. Hindi ko magagawa ni Satan to. Kaya ba magbigay ni Satan ng token na isang liar? Diba, ang katotohanan lamang ang Diyos na nagkakaloob nun. Dito po sa binasa natin, no?
ay sa isang verse na to, may ginawa po sa atin ng Diyos. At ito po ay ikastutuwa po natin kasi binigyan tayo ng token. Marahil sa inyo ay hindi pa kayo binibigyan ng token. Yung mga nakapag-asawa, yun, may token na, dahil may wedding ring sila. Pero yung iba, maaaring ilan-ilan lang po sa atin nakabigay ng token. Ang isang word po na token na binabanggit dito sa Bible ay ito po yung sign. Na meron tayong sign at ito yung pinagkasunduan ng bawat kapareha. At ang Diyos ang nagbigay sa binasa po natin ng sign po yan. So, token for labor to the Lord. Yun naman po talaga eh. Para sa Panginoon naman kasi yung talagang ginagawa natin. Hindi naman tayo nag-service para sa isang tao o sa isang tulad ng pastor. Hindi naman, di ba? Actually, ayaw ng pastor yan. Yung maninilbihan ka sa kanya, hindi sa Panginoon. Di ba? Kundi dapat ay sa Panginoon. Ang kahalagahan po nito ay katumbas, ay kapiling mo ang Diyos sa langit. Bakit ko sinabing sa langit? Wala na pong hihigit ang kasiyahan kapag nadama mo ang kalagayan ko sa langit. Hindi pa natin nadadama yan kasi hindi pa tayo pupunta ng langit eh. Pero po, wala na pong higit pa doon sa kasiyahan o kagalakan mo pag ikaw ay napunta ng langit. Ngayon, itong token na ito, no? Between God and you to it. Okay? Marami pong binanggit po sa Bible about token. Isang halimbawa po dyan, no? Para maintindihan po natin. Ito pong kay Noah. The cloud, di ba? Pag nakita po natin yung cloud, yung token na yan, hindi na pagugunawin ang earth sa pamagitan ng tubig. Sa Genesis 17:11, yung circumcision naman kay sa flesh, isa pong token po yan para ikaw covenant mo between God and you, diba? Sa Exodus, yung blood of the post, isang token niya, pag nakita yung bahay mo na mayroong post, ay lalagpasan ka lang ng angel of death. Passover. So, napaka-halaga yung token. Ito yung binanggit token, literally. Okay? And yung sa Numbers, ito naman yung kay Aaron, sa pamagitan po ng testimony ni Aaron, no? Itong token na to pinakita to no? Ay nag-rebel ang mga Israelites. So, wag na dapat tularan yung mga bagay na. Kay Joshua, si Rahab, bigyan mo ko ng magandang trato para yung maging trato mo sa pamilya ko ay hindi mapahamak. Kay Rahab yun. At tinuginan naman ng dalawang spies. Then, sa Psalms, ito yung token kay David na for good. Kasi iningatan siya po rito eh. Ito po yung sign na iingatan siya ng ating Panginoon. So, literal na binanggit talaga ang token dito. At between God and you. Sa atin po, matagal na pong binanggit sa atin may token po tayo. Kaso nga lang, token na hindi natin pinahalagahan. Pero kung sasaliksikin natin maigi, no? Nabigyan na pala ako ng token ng Panginoon. Unang-una, nung naligtas ka. Amen. Diba?
May token na tayo. At nalaman mo na ikaw pala ay anak ng Diyos sa mga oras na yun. At may token ka na. Ang katumbas nun, between God and you, nangako na ang Diyos sa'yo, nagbigay na ng sign. May sign yung sign na yun, ay binabaliwala natin. Ngayon, itong verse 5 na to, inati ko po sa tatlo, no? Ang verse 5 na to, unang point po natin, the righteous judgment. Ito nga po yung first point po natin sa Thessalonians, the righteous judgment. Ang Diyos po, nung tayo ligtas na, ay inuusgahan po tayo sa ating mga gawa. Yung kilos mo,